Samantala, disaster preparedness and resilience ng mga Pilipino kasabay ng nalalapit na pagdiriwang ng National Disaster and Resilience Month. Ating pag-uusapan kasama si Director Chris Noel Bendijo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director Chris, magandang tanghali po. Asik Joey, Asik Weng, good afternoon. Sir, para lang po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po yung layunin ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month tuwing month of July? Tama yan, Asik Joey, no? Banggitin ko yung title ng ating National Disaster Resilience Month kick-off itong taong ito. Ito ay pinamagatang kumikilos, no? Ang ibig pong sabihin nito, kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna. No? So ang ating pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ay isang pamamaraan upang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng paghahanda sa mga sakuna na maaaring tumama sa ating bansa, ano, maging bagyo, pagbaha, paglindol, landslide, tsunami at iba pa. So ito rin po ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang makakalap ng impormasyon at ma-assess natin ang ating mga sarili, ang ating mga kabahayan, ang ating mga opisina, kung tayo ba ay handa na pagdating sa pagtugon sa sakuna. Sir, sa nasabing pagdiriwang, paano po pinapalaganap ng OCD yung kahalagahan sa paghahanda tuwing may sakuna? Sa ating launching na ito, Asik Weng, no? Meron tayong mga partners dito. Partner po natin dito ang World Bank, pati na rin ang Ayala Foundation. At meron tayong expanded launching, no, ng ating Panatag Pilipinas campaign. Itong ating Panatag Pilipinas campaign, pinangungunahan ito ni Mr. Dingdong Dantes, no, bilang ating Panatag Pilipinas Ambassador. Ito ay mga maiikling video na ating ipalalabas. Nag-umpisa tayo sa ating website at ngayon ipalalabas na po natin sa mga Ayala Malls. Mga videos ito patungkol sa mga kailangan nating gawin sa panahon ng lindol, pagbaha at iba pang sakuna na maaring tumama sa ating bansa. So ito po yung mga ilo-launch natin itong paparating nating kick-off itong July 1. After po nung kick-off, Director Chris, ano pa yung mga ibang activities na kaugnay nung National Disaster Resilience Month? Tama yan, Ask Joey, no? Marami pa tayong ibang activities upang magbigay pa ng dagdag kaalaman, advokasya upang maging mas aktibo ang ating mga kababayan. Nandyan na po yung ating Dangal Bantayog. Ito ay nagbibigay pugay sa mga individual na may di matatawarang kontribusyon, no, pagdating sa disaster preparedness, response at resilience. Andyan po yung ating Gawad Kalasag. Ito naman po ay pagkilala sa mga lokal na pamahalaan at mga pribadong grupo na may matinding pagsunod at pag-implementa ng ating mga contingency plans at protocols. At again, yung pagsunod pa rin sa ating disaster preparedness response. Andyan din po yung ating Rescue Olympics. Ito naman po ay isang paligsahan ng mga iba't ibang rescue groups sa bansa na sumusukat sa kanilang kakayanan, no, upang magsagawa ng rescue sa iba't ibang mga scenarios. And of course, yung ating pong pinakasikat na nationwide simultaneous earthquake drill, ito ay kinoconduct natin quarterly upang magkaroon tayo ng muscle memory, no, na pagdating ng lindol, yung ating iniiwasang the big one, ay alam po ng lahat ang kanilang mga dapat gawin upang tayo ay maging ligtas. Director, sa inyong pong obserbasyon, gaano po kahanda ang mga Pilipino sa harap ng mga kalamidad gaya ng lindol, bagyo at pagbaha? Unang-una, Asik Wen, gusto nating bigyang pagkilala itong kapansin-pansin nating pagdami ng mga individual at grupo na nagnanais magsanay at matuto, no, patungkol sa disaster preparedness, response at resilience. No. Natutuwa tayo dito dahil pagdating sa sakuna, yung pong tsansa ng ating pagiging mabuhay, yung pagkakataong mabuhay, ay tumataas kapag mas marami ang nakakaalam ng mga kasanayan kagaya ng pangunang lunas, yung first aid, rescue skills, pati na rin yung ating mga disaster preparedness. Pero para sagutin ang tanong talaga, masasabi natin na marami pa tayong dapat isaayos at habulin bilang isang bansa upang mapaigting pa at mapabuti ang ating kahandaan. Nandiyan na po yung pagsunod natin sa Building Code at Structural Code of the Philippines sa mga ating mga construction. Nandiyan na po yung pagpaplano sa ating mga pamilya kung ano yung mga dapat gawin sa panahon ng sakuna sa iba't ibang mga posibleng scenarios at pagkakataon. No? At marami pa pong ibang aspeto ng paghahanda. Masasabi po natin marami pa tayong dapat catching up na kailangan gawin upang talagang mapaigting pa ang ating paghahanda.
Palagi natin naririnig, Director Chris, in the context of sakuna o disaster, yung resilience o katatagan. So paano po natin ini-instill ito sa mga local community, lalo na yung palagiang tinatamaan ng mga kalamidad? Palagi natin sinasabi, sanay na ang Pilipino o matibay naman kasi ang Pilipino. Pero paano natin ini-instill, ini-ingrain sa kanila itong resilience na gusto naman nating sa kanila, ma-inculcate sa kanila in terms of yung disaster preparedness and resilience? Sa wikang Filipino, Asik Joey, ito ay katatagan. No? Yung resilience ay katatagan. Para sa ating mga kababayang Cebuano, ito ay kalig-on. No? Para sa mundo ng disaster response, tayo ay nagiging matatag sa ating mga sarili, sa ating mga sa pamilya, sa bilang isang bansa. No? Kapag tayo ay handa. At paano ba tayo nagiging handa? Unang-una, kailangan meron tayong plano. Hindi maaari na kapag tumama ang sakuna, doon lang tayo mangangalap ng impormasyon kung ano ang dapat gawin. No? So dapat meron tayong plano. At ikalawa, meron din tayong flexibility upang mag-build doon sa planong ginawa natin. Dahil wala naman pong one size fits all pagdating sa mga ganitong sakuna. No? So dapat alam natin ang ating gagawin. At kapag nangyari na yung sakuna, marami tayong pwedeng idagdag na aksyon dito. No? Now, to answer your point, marami po tayong mga activities. We have set up ang ating provincial, local, all the way to the barangay risk reduction management offices. At meron tayong isang national contingency plan na ipinatutupad natin, kinakascade natin ito all the way to the barangay level upang harmonious at consistent ang plano natin. Hindi maaring ang ating bansa ay may kanya-kanyang plano pagdating sa disaster response at resilience. Dapat ito ay harmonized at dapat ito ay nakaayon sa mga plano ng ating national government. Sir, nabanggit niyo po yung LGU at barangay. So ano po yung pinaka-role nila sa pagpapalaganap ng disaster preparedness at resilience? Sabi niyo po, dapat nakaayon to sa, kumbaga, align siya sa plano ng gobyerno. Paano kung iba-iba naman po yung pangangailangan ng bawat LGU o barangay dahil magkakaiba po tayo ng lokasyon o ng sitwasyon kada umuulan? Totoo po yung sinasabi nyo, Asik Weng, no? Napakahalaga ng papel ng ating mga LGU at barangay sa disaster preparedness at resilience. Tandaan natin, sila yung mga kasama natin sa ating mga komunidad at sila ang pinakamalapit na maaring hingan at saklolo, no? At gaya po ng nabanggit ninyo, ang bawat LGU sa ating bansa ay may kanya-kanyang contingency plan dahil iba't iba naman po yung mga sakunang tumatama dito. Halimbawa po sa Canlaon, ang kanilang contingency plan ay may kinalaman sa presensya ng bulkan dahil nandun po yung Mount Canlaon. Yung ating mga LGU sa Bicol, no? Ito naman ay mga nakatuon sa pagsasalubong sa bagyo, no? Kung matatandaan natin noong nakarang taon, sa isang buwan dumaan yung KLMNOP, mga tropical cyclones. No? So tama po kayo, may iba-ibang contingency plan ang ating mga LGU peculiar sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon, pagdating po ng sakuna, dahil sila nga po ang first responders natin, sila po ang ating first line of defense, sila din po ang mapagkukuhanan ng impormasyon ng ating national government upang ma-augment ang kanilang mga services. Dahil pagdating po ng sakuna, baka po kulangin ang mga resources ng ating mga barangay at local government units. No? So itong ugnayan na ito, at pati na rin po yung abilidad ng ating mga local government units na makapag-establish ng linya ng komunikasyon sa ating national government ay napakahalaga upang sa ganun ay masundan natin, no, yung utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagdating sa disaster response para tayong conveyor belt. Dapat tuloy-tuloy ito at dapat hanggang sa mabalik natin ang ating mga kababayan sa kanilang mga normal na pamumuhay ay dapat nandyan ang ating mga ahensya ng pamahalaan maging lokal or national man. Ngayong nagbalik eskwela na po ang mga estudyante natin, Director Chris, no? Paano po natin tinuturuan ng ating mga mag-aaral at ini-emphasize sa kanila yung kahalagahan ng disaster risk reduction at preparedness? Unang-una, Asek Joey, nandyan yung ating nationwide simultaneous earthquake drill. Itong nakaraang ginanap nating NSED, natutuwa naman po tayo at napakataas po nung partisipasyon ng ating mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. No? So nandyan na po yan, quarterly po natin ginagawa yan. Ikalawa po, doon sa ating RA 10121, nakalagay po doon na meron tayong obligasyon, nakamandato sa Office of Civil Defense na maging bahagi ng curriculum ng pag-aaral ng ating mga estudyante ang ganitong disaster response, preparedness at resilience. So tayo po ay nakikipag-ugnayan sa DepEd, sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan
na may kinalaman sa edukasyon upang tayo ay maging bahagi ng educational curriculum ng ating mga paaralan. At nang sa ganun, sa level pa lang ng ating mga estudyante ay meron na silang awareness, meron na silang sufisyenteng impormasyon upang sila din ay alam nila sa kanilang mga sarili kung ano ang dapat gawin sa panahon ng sakuna. Sir, meron naman, pagdating naman sa nakararami, meron po ba kayong libreng pagsasanay na inaalok sa publiko tungkol sa emergency response at disaster preparedness? Gaano po kadalas ito at ano-ano po ang mga training na ito? Sa kasalukuyan, Asik Weng, meron po tayong binibigay na mga libreng pagsasanay sa pamamagitan ng ating education training programs. Isa na po dito yung community-based DRRM natin na nagpapalayong palakasin ang kahandaan ng ating mga barangay. Ang sadya po natin dito, yung pinaka-basic na istruktura ng ating pamahalaan, ito po yung barangay. Pinapalakas po natin ito dahil yun nga po, pagdating ng sakuna, sila po talaga yung doon na sa lokasyon dahil kadalasan ang problema ng national government ay number one yung access. Minsan sa tindi ng sakuna ay hindi natin mapuntahan yung mga lugar na apektado. Kung kaya't ang ginagawa natin, pinapaigting at pinapalakas natin yung mga training programs natin sa barangay level. Again, andun po yung ating pakikipag-usap sa DepEd para maging parte ito ng mga kurikula ng mga paaralan alinsunod sa probisyon ng RA 121. At syempre po, yung atin pong pagre-review ng mga contingency plans ng bawat LGU ay nandyan din po upang sa ganon, matrain natin ang mga local government DRRM workers natin para po alam nila, meron silang sufisyenteng kaalaman, meron po silang sufisyenteng kagamitan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin sa panahon ng sakuna. Palagi pong sinasabi, Director Chris, ng ating Pangulo na ang disaster response ay whole of government approach talaga. Pero paano naman po yung in terms of yung pagpapayabong ng ating resilience, paano po yung pakikipag-ugnayan naman ng OCD sa mga NGO at sa private sector? Asik Joey, dyan pumapasok yung kagandahan ng ating setup ng ating National Disaster Risk Reduction Management Council. Ito ay binubuo ng 45 miyembro. Kasama dito syempre ang ating national government. Ang chair po natin ay ang Secretary of National Defense, si Gilberto Teodoro Jr., Secretary din po ng Department of National Defense. Ang mga representante ng mga liga ng mga LGU at ang ating mga CSOs katulad po ng Center for Disaster Preparedness, DRRNet Philippines, ang ating World Vision, pati na rin po yung Ateneo de Manila University. Sa madaling salita po, yung ating council ay binubuo ng iba't ibang mga representante. At yung pong ugnayan sa loob ng council na ito ay napakabilis. Kung mabibigyan po natin ng halimbawa, minsan meron tayong mga regional offices ng Office of Civil Defense na hihingi ng tulong sa ating Philippine Air Force. At yung pong ugnayan na yun ay napakabilis. Minsan magsasapulan ng mga forest fire. So tayo ay gagamit ng mga assets, mga air assets ng ating Philippine Air Force. Yung koordinasyon na yan at yung komunikasyon na yan sa loob ng NDRRMC ay napakabilis. At dyan pumapasok ang kagandahan ng ating setup. Dahil yung mga ganitong mga, alam niyo naman, pagdating sa sakuna, dapat very timely ang ating response. Kung kaya't yung linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya na membro ng NDRRMC ay napakaganda. Okay, mensahe nyo na lang po sir sa publiko kasabay ng nalalapit na pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Salamat po sa pagkakataong to. Lahat po ay iniimbitahan ng Office of Civil Defense, katuwang ang World Bank at Ayala Foundation sa ating 2025 National Disaster Resilience Month kick-off na pinamagatang kumikilos. Ito po ay gaganapin sa Ayala Mall Circuit, Makati City ngayong July 1. Ganap na 1:00 ng hapon. Kasama po natin ang iba't ibang ahensya dito ng miyembro ng NDRRMC sa pangunguna ni Secretary Gilberto Teodoro Jr., Yusek Ariel Nepomuceno, pati na rin po yung mga miyembro ng NDRRMC. At syempre po, nandyan po yung ating panatag Pilipinas Ambassador na si Mr. Dingdong Dantes. Kaya tayo na po, sama-sama tayong kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan ngayong July 1, 2025 sa Ayala Mall Circuit, Makati City. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director Chris Noel Bendijo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.